Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back na naman po kayo ngayon dito sa ating Pilipinas News Channel. Pag-uusapan po natin ngayon mga kababayan yung mga usapin tungkol dito sa forces or sa mga political forces na nagbabanggaan ngayon. Especially dito kay former President Rodrigo Roa Duterte ang ating pag-uusapan mga kababayan. So, una dito sa May Pilipinas News, okay, kapangalan po ng ating channel. Sinabi po dito ng Pilipinas News page or Facebook page, look, pinagpupunit at tinapaktapakan ang mga larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang rally sa London. So napaka-disrespectful naman po ng ginawa ng ating mga mamamayan, pero hindi po natin ito masisisi dahil feeling po nila sila po ay nagoyo or naloko at hindi po nagde-deliver for 3 years. Okay, 3 years na po kasi ang ating current President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero para sa kanila, sa mga tao ay hindi pa po siya nararamdaman. Kasabay nito ay ang pagsigaw nila ng never again. Ito po ay salita rin na naibanggit din po ng panahon ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. bilang pagpapaabot ng kanilang galit sa kasalukuyang administrasyon sa ginawang pag-aresto at pag-surrender kay FPRRD or former President Rodrigo Roa Duterte sa International Criminal Court sa The Hague. So kung mapapansin po ninyo din sa mga pictures na yan mga kababayan, sa ibang bansa po ay nag-aalsa po sila. Sa ibang bansa po ay nagrereklamo po sila ang ating mga kababayan dahil sa ginawa ng current administration. Partly ginawa, hindi naman kabuuan ni Bongbong Marcos ang gumawa nito, pero partly may kasalanan din po ang isa't isa at may pagkukulang ang isa't isa. Pero partly talagang nagkaroon ng contribution ng ating President Bongbong Marcos para sa aaresto ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi naman po dito sa Vice President Sara Duterte Facebook page, no? Suportahan po natin si VP Sara hanggang sa kanyang pagtakbo sa susunod na laban. Ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implications. Unang-una, may family, lalo na si Vice President Sara Duterte. Kung bukas mapresidente yan, waswas tayong lahat dito. Or on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan dahil nga sa ginagawa ninyo. So mga kababayan, ang ibig sabihin po dito, nung sinabi ito nung March 11 ni former President Rodrigo Roa Duterte, ay dahil po sila nga po ay inaatake ng mga fans or mga pro-Marcoses, okay, yung mga taga-suporta po ni Bongbong Marcos. Pero habang of course yung puwersa ni President Rodrigo Roa Duterte ay tinitira, lalong ang mga tao ay sumisimpatya or parang umaayon kay former President Rodrigo Roa Duterte. At ito sa tingin ko ang magiging dahilan na mananalo itong si Vice President Sara Duterte kung sakaling tatakbo man po ito sa susunod na halalan sa pagka-president. So ito po yung magiging dahilan. At lalo na po na nagkaroon ng mga ganitong usapin na major issues sa ating bansa. Kauna-una ang president po kasi, for your information, si President Rodrigo Roa Duterte na naisa lang sa ICC at ito po ay history, kumbaga. Kaya nga po mga kababayan, yung mga tao ay nawawalan ng tiwala sa administrasyon ngayon. Kaya ang mangyayari niyan pag tumakbo si Sara Duterte versus sa manok ni Bongbong Marcos or Marcos administration, maaaring manalo po. Malaki ang tsansa na manalo si Inday Sara Duterte sa pagkakataong ito dahil nga po sa mga nangyayari ngayon. At bilang karagdagan po dito sa Facebook page pa rin po ng Vice President Sara Duterte, our own justice system is incapable. So meron pong question mark yan. According po ito kay Ernie Abella, former presidential SPAX, March 11, 2025. Sabi po dito, to surrender a citizen to the ICC is an open admission that our own justice system is incapable. So ibig po kasing sabihin nito mga kababayan,
Kapag nag-surrender na po tayo ng isang citizen sa ICC, ibig sabihin, yung pong ating justice system ay may kakulangan or may pagkukulang or hindi po nito kaya nalitisin ng isang individual or ang isang entity or organization. This does not bode well for the nation. It sends a negative signal that it is incapable, dependent, has little control over its own system, and it weakens investor confidence. So kung parang ang international court po kasi, mga kababayan, parang sabihin na lang natin na ito ay isang magulang, kumbaga. Tapos, ang mga courts na meron sa isang nation ay yun yung mga anak, kumbaga. So kapag hindi na kinaya ng anak, ay isusumbong po dun sa magulang. So parang ganun yung ICC. Ngayon, habang kaya pa ng anak, hindi makikialam itong ICC or yung magulang. So ganun din po yung nangyari sa bansa natin ngayon, mga kababayan. So parang ang nangyari dahil nagsumbong na ang anak sa magulang, ibig sabihin incapable, hindi kaya ng anak. So parang ganun lang po yung lohika or analogy na pwede natin ipaliwanag ito ng mas maiintindihan po ng ating mga kababayan. So ibig sabihin we are incapable. At ano pong ibig sabihin nito? Para po sa siguro, ito lang po ay opinion ko, siguro sa side ng mga Marcoses, akala siguro nila ay naging maganda yung move nila. Pero ang totoo ay nagbigay po ito ng impact or signal sa mga mamamayan natin na tayo ay incapable. Saan din po yun magre-reflect? Of course, sa ating current president din. Na ibig sabihin, hindi niya kontrolado ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi kagaya noong panahon ni President Rodrigo Roa Duterte na lahat halos ay nirerespeto siya. Lahat ng government agencies ay kontrolado niya. Especially yung mga bansa or yung mga malalakas na leader or strong leaders kung tawagin kagaya na Putin at ni Trump ay talaga namang humanga sa angking talento sa pagiging leader nitong si ating former President Rodrigo Roa Duterte. So yan lamang po yung ating gustong ipahiwatig ngayong araw na ito, mga kababayan, sa video natin. Kung nagustuhan po ninyo ang ating news ngayong araw, ay pakihit na po yung subscribe button at ang like button para mai-update ko po kayo sa mga susunod na videos natin kagaya nito. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.